Bukan sa tanan. Kumusta man mo? Ako din si Pastor Jenny sa bandang sa Chaplaincy Department, no? While nagpaabot mo din yung mga igsoon, doon na din tayo programa nga naguluhan kini nga gikan sa word nga healthy lifestyle, no? So giday 6 years sa 3 words, healthy lifestyle. Unsa ganin Bisaya na? Ayuha ang imuhang pagginawi. So actually nikabag na ning mga upat ka tuig mga igsoon diri sa ato nga diri sa labi. Unya nikabag na og size mail ang naka-register diri sa ato nga logbook, no? Pero ang usa do na sa office. Kung imo din ang ilista tanang pangalan maabot na size mail kabuok nya karon bag-o na ni siya. So kung ang inyong pangalan wa pa nasulat palihog og attendance, no? Pero sa atong technology karon pwede ra mo matulog din ha. Okay ra mo matulog, nya pwede ra mo mulakaw kung asa mo muadto, nya pamatiayon lang inyong pangalan, nya muundang na kung anay maminaw. Pero actually 1 hour ni mga igsoon. Nya naka-kuan buta sa ako ang account sa Facebook, no? O ang while naka-live ta mga kaigsonan, okay ra sa inyo ang mag-live ta sa Facebook. Nya while naka-live ni atong niaging semana, dito ni nakabutang nya nadamagan, nya naguba ang microphone. Ya ako na lang nag-bit-bit kaya gi-order pa nako ang ako pang gi-order ang microphone mga igsoon. So dinhi ako i-share sa inyo karon kining Bible, no? Ang Bible baga ba nipis? Baga bang Bible nipis? Ha? So nipis ra, no? Mas baga pa kung naong sa Bible. So dinhi akong kuno na ang naadi ay dinhi karon si Pastor Cristobal, no? O si Ma'am Elsa. Ma'am Elsa ba ni? Okay, so welcome. Ampo family, no? Pero sa di pa ta mo ato sanahan, mga liupo ta sa Ginoo, magampo ta. Amahan mo na ka sa langit, pagdaygon imong ngalan, umabot ka na mo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa iyo ta mayong sa langit, og nining buntaga amahan ani imong mga anak. Dunay nakalain-lain nila mga transactions, so ay nagpaabot sila Ginoo ani karon kami aros pagpamalandong sa imong mga pulong. Hinaot masabtan na mo na yung magkinabuhi kami amahan sumala sa imong kabubuton. Kitugyan na mo ning tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas, sa ngalan man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Actually mga higalang igsoon, ang ako ang commitment sa Ginoo nga the moment nga mumata ko pagkabuntag, Brother Simplicio, sa akong giampo sa Ginoo nga sa di pa mo undang akong ginhawa, Pastor Cristobal, nga kung na may panahon nga makaistorya kog daghang mga tao, o bisan isa lang ang makahibalo kung unsay kabubuton sa Ginoo. Now, the will of God, that is the most important. Nga naman, kay ang tao, nga na ata diri sa kalibutan nga makasasala, kay naatay pagbuot. No? Ang atong pagbuot, usahay may atong gihimo. So, atong isusihon, di ba na si Jesus Christ nga kung mag-ampo mo, ina niyo, amahan mo na kasalangit, pagdaygon imong ngalan, umabot ka na mo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dili sa yuta mayroon sa langit. Pero ngano man kaha nga dunay katalagman sa kalibutan kaya nahitabo ang pagbuot man nato kung gituman, no? Ang magtiayon bitaw ang banag asawa ngano dili magdugay kay ang pagbuot sa asawa mo'y matuman ang sabana usay pagbuot mo sa bana sumunang magkatibulaan, no? Nya bisan gani sa tong politika, no? Nay mga nagbuot-buot nga mga leaders nato nga usahay ni Milikoy og wala ta sa pag-alagad sa Ginoo. So, ang akong presentation mga igsoon about sa Bible, no? Unsa gani kung i-spelling nato ang Bible, B-I-B-L-E. Nga ang iyang acronym ana is Basic Instructions Before Leaving Earth. So, sa di pa dito mo biya nining kalibutan ha, na ay instructions sa Ginoo mga Bible. So, gibutang na nako sa PowerPoint ha. Para dili na ta dili na siya nato mabasa, dili na nato isa sa basa kay madugay man siya. Okay? Naay numero dire sa ngalan nimo gani? Naka-register na makadira, no? Diha Ma'am Mercedes, Mercedes? Ha? Proxides. Oh, nindog yung pangalan, no? So Ma'am Proxides, kung diha ka magtindog, unsay mong nakita ang numero? Isa lang. Kanang pabor gyud sa imo, unsa gyud numero? 9 gyud ay mo nakita diha. Ha? Tanaw daw kung 9 ba?
Bitaw? Oh, kung diri ka magtilog, unsay mo nakitaan? 9, 6. Ha? Unsa mo gyud? 6, 9, Isa lang, isa lang. 9. Ah, 9 gyud mo nakitaan. 9 gyud. Ha? Bitaw? Unsa gyud mo nakitaan? 6. Klaro na ang Ha? 6. Oh, so 6. Oh, di na. Unsay mo nakitaan? Unsay number mo nakitaan? 9. Ulahi lagi mo. Ano ko bidapit? Ulahi lagi mo og kanang answer. Pero usa ra na si ka number, no? Pero lain-lain answer. Ano ko bidapit din ana? Actually, sultihan mo na ako mga igsoon. Diri sa kalibutan, duha lang yung ka-religion ang naa. Tama ug mali ra gyud, di ba? Tama ug mali duha ra. So usahay atong barugan kung unsay ato ang nakita, no? Naay atong mga lulo sa una mamprogsidis kamay mga lula nato nga kung unsay namatan og kahayag, mo atong pagkamatyag. Nga naman, kay kung unsay imong gibarugan, mao may imong gituhuan. Pero nga no magha nga usa ra ka number lain-lain ang inyong answer. Ang imuha 9, ang kamamprogsidis 6. Pero actually duha na usa na sa ka number, pero nagdepende na siya kung asa ka mo tan-aw. Kung asa ka mong barog, no? Naay numero 9, kung imong baliktaron numero 6. Now karon, kung atong tagaan og meaning mga igsoon, ang iyang kahulugan ana is unsa man? Okay, so mo ni siya. Duha ka na number. Pero isa ra na siya ka number ha. Nagdepende lang kung asa ka barog. Okay, so mo nang naay away. Naay mag-away, no? Magdebate. Okay. So 9 versus 6. Sige. So ang usa pa rin ng 9 sa Bible, nag-represent ang 9 is God's principle. Gani, gitawag na siya sa Galatians 5:22 nga the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, mga siyam to kabuok. Pero actually, the last is, against us, there is no law. That is lawlessness or obedience. So, ang ikanapulo, obedience. So actually, ang 9, nag-represent sa divine number of God. God's principle. Gitawag na siya God's prescription. So, kung imong baliktaron ang 9, unsa man? Numero 6. No? So, naay gitawag nga people's idea. Kabantay mo anang numero 666, 666, sa 18 yata na, sa Revelation 18, kung adunay kaalam, ihap ang maong numero kay numero ni sa tao. Ang iyang numero is 666. Nga kana siya gitawag Antikristo. So unsay meaning ana? Kay ang numero 6 is Babylonian number. That is human number. Human number kay si Adan ug si Iba gihimo sa Dios sa ikaunong kaadlaw. So ang tao sa dihang nakasala na, gusto nang mahimong sama sa Dios. So ang katong gusto nga mahimong sama sa Dios is human, is human, is human. And that is 666. Gitawag siyang Antikristo. So sa atong study, natay gitawag nga Antikristo, referring sa nagpower sa tibok kalibutan. Pero actually, individual sa tuwa, matawag tag Antikristo kung wala nato sunda si Kristo. O na yung Antikristo nga mo-acting like Christ, pero wala niya sunda ang kinaiya ni Kristo. Mga igsoon. So, ang Bible, manisa ang Bible. We need to study the Bible. So, naadiri mga igsoon, no? Prescription versus description. Let me share to you, understanding God's command and man's response. Ang pinaka-verse nato, mga kaigsoon, love is the fulfillment of the law. So, ano daw? Ang gugma daw, mao ang katumanan sa balaod sa Dios. So, ato nirong i-itemize. Dapat masabtan nato kay sa Bible, duha ra po ni ang kanang kategorya ani, na gitawag nga symbolic, na apoy gitawag literal. So, ang symbolic nga gisulti sa Bible, kung imong illiteral pagsabot, tama, mali. Mamali siya. Kung ang literal, kung imong isimbolik, mamali sad.
Let's say like for example, Pastor Cristobal, diha sa Revelation. Di ba sa Revelation, kung basahon nimo malibog ang tao, di kakasabot. Kay naay mga dagat dito, unya naay nigawas, naay hangin nga kusog, unya naay nigawas nga mananap, o mana sa Revelation. Kana sa prophecy na siya, mga igsoon. Now, kung imong basahon sa Revelation, ang kanang dagat, kanang tubig, nagsimbolo sa mga tao, katawhan. O ang kanang hangin, nagsimbolo sa gira. O ang mananap na ni gawas gikan sa dagat, nagsimbolo sa empire or kingdom. O, kingdom, gobyerno. So, pero dito mag-study, ang atong studyhan, kailan, no? So, love is the fulfillment of the law. One of the greatest mistakes in Bible interpretations is confusing what God commands, that is prescription, with what the Bible records. That is description. Okay? Tanaw na to, ha? The Bible is both a book of divine commands and then a book of human stories. So, sayon na siya ma-identified nga naman, ang Bible ay nabahin na ay command sa Ginoo, na ay human stories, mga istorya sa atong kinabuhi. Actually, ang istorya nato sa kinabuhi, kung isulat pa, pero tindaghana, no? Isulat pa natong istorya. So, not every action recorded in Scripture is approved by God. So, kumain ka nga, dapat nakasulat ang atong gihimo. Dapat sundo nato kung unsay gisulti sa Biblia. Iman dili tanang nasulat sa Biblia, aprobado sa Ginoo. Ang ato lang sundon, katulang gisulti sa Ginoo. Okay? So, unsa ni ang Bible? Basic instructions before leaving earth. So actually, kita tanan mga higalang igsoon, ang atong destination is Kingdom of the Almighty. Pero sa di pa ta moabot sa Kingdom of the Almighty, moagi ta sa kingdom sa mga wati. San kingdom sa mga wati? Mamatay man ta, no? Moagi ta dito. Ang kingdom sa Almighty, gitawag na siya paraiso. Dito sa langit. Gitawag na New Jerusalem. Dili nang sa tamayo nga Jerusalem, kundi dito sa langit nga ihatag dili lang sa Eden sa Turil, no? Dili na mao. Okay. So golden rule, a golden principle. Prescription tells us what we should do. Okay, kabantay mo, sultihan mo na ako, ha. Pag gi-prescribe sa Ginoo nga ang atong imnon unsa man. Unsa gi-prescribe sa Ginoo nga imnon? Tubig. Kung mainom kag kape o coke, tagaan kag doctor's prescription kay mutaas atong creatinine, mutaas atong sugar, na ay poison atong blood. Mo lapot atong dugo, pag ihi nato, maglisod tag ihi. Pero kung tubig ang atong imnon, hamloy kayo, malapso atong dugo, hamloy inig ihi. So maayo ang atong kidney, no? So, di kaya natong tanduay. So, paano siya, ha? They prescribe. So, ang prescription, dihatag sa Ginoo, while description, unsa may description? Tells us what people did do. So, unsay description, magsulti sa to kung unsay gihimo sa tao. Di ba ang tao nag-away? Pila sa inyo nanay kaaway, magbinunutay. Okay, so paano, ha? Okay? So, what is prescription? Prescription comes from the word prescribe. Meaning, God's command, God's instruction, or God's will. So, unsa daw ang prescription? Gi-prescribe. Gi-prescribe sa Ginoo. Unsa ba gi-prescribe sa Ginoo? Ang iyang sugo, ang iyang instructions, ug ang iyang will. Unsa may will sa Ginoo? Ano siya? So, unsay moral standard? So, God prescribes righteousness. Okay, so, gi-prescribe. Simple lang sa prescription, ang pagkamaayo. So, kung naa kay daghang kwarta, naa kay pagkaon, imong ihatag. Manghatag ka, no? Natoy usa ka tawo nga katong joke lang to nga istorya ba nga, si Juan daw og si Kuan nagkita sila. Unya, si Juan og si Pedro.
Unya si Pedro nakita ni Juan, Juan, ngano nga kanang tanaw niya ingon si Pedro nga, Juan, kanang gitagaan ko og usa ka sakong bugas sa katong dato nako nga kaila. Nya ngano naguul man ka Pedro? Ngano naguul man ka? Unsao man nga gihatag ang usa ka sakong bugas, giluto man daan, gilungag man daan. So karon maguol mo dili. Maguol gyud mo kung ang tagaan ka usa ka sakong bugas pero giluto da tanan. So unsa may mahitabo? Mapanos niya. Pero unsa man ay purpose dayon ta? Kung giluto daan ang usa ka sakong bugas, unsa may imong himuon? Imong ihatag sa imong silingan para dili mapanos. Ayaw ihatag kung ayaw pabutan nga mapanos da, mapanos, no? Prescribe, no? The greatest prescription. So mao na yung mga higala ko igsuon nga ang greatest prescription sa Ginoo is unsa man? The Ten Commandments. Kay balo ba mo nga ang mga senador o mga congressman na sila mga balaod nga ginahimo? Daghang mga balaod. Pero ngano gubot man gihapon? Kung ang balaod sa Ginoo nga napulo ka sugo, kung maura ang sundon gubot dili. Dili na. Daghang pa tayong problema, no? Daghang pagbalaod nga ginahimo. Pero kung kinilang siya, sayo na siya unta. Dili na problema. Okay? So nga naman, ang napulo kasugo is God's prescription, God's holy character. Kabantay mo nga the law is holy, just and good. And sin to God is holy, just and good, no? Unsay gi-summarize ni Jesus mga igsoon? Nag-summarize si Jesus, ingon siya, you shall love the Lord, your God, you shall love your neighbor as yourself. So kabantay ba mo nga, ang summary sa Bible, kanara, dili na ta maproblema og mga kananapay Department of Justice, nga mangita og kriminal. Nga naman, kay walay kriminal kung gisunod na ito, ano? So actually, ang Bible, ang summary sa Bible, Ma'am Frogs, ang summary niya is vertical o horizontal. Di ba ang cross? Vertical. Love the Lord with all your heart. You can only prove that you love God by loving your neighbor as yourself. Di ba nag-cross na siya? Kung imong itakilid ang cross is, ang katong cross is Roman numeral number is number 10. So the Bible, the Ten Commandments is the Ten Commandments is cross. So ngano na ay cross? Kay we are all guilty beyond reasonable doubt and Christ died for us. So ang nabitay sa cross, mao'y atong righteousness, mao'y atong salvation, and we are saved by grace, mga igsoon, no? So karon, ako lang gi-review mo na ako mga kaigsunan kay usay naamang ko yung misunderstanding, no? Na ay majority, pastor, akin na ako'y kon ha. Na ako'y illustration lang, illustration. Okay, ang Ginoo naghatag pila ka sugo? Pila ka sugo? Pila ni? Kung akong kumkumon, pila na? Zero, kini pila? Zero, diha, pastor, pila? Okay. Si Satanas, ang iyang answer, zero. Moingon si Satanas, wala na Ten Commandments. Pero ang tama ang answer, dili zero. Ang tama ang answer, pila? Pila? Ang tama ang answer, pila? Duha na lang. Dili zero ha? Duha. Unsa nang duha? Paghigugma sa Dios o paghigugma sa imong gisikataw. So mao nang vertical o horizontal. So mao na siya. Halimbawa na 10 piso, napulo ka sinsilyo nga piso. Unya, imong gipatibuok og duha ka tag 5, nawala ba ang napulo? Duha raman ka tinag 5. Unya, naamay gisinsilyo pa gyud na gitibuok siya usa ka 10 pesos. Ana na siya mga person. Okay, so ako lang gikuan sa inyo ha. So, all concluded, love is the fulfilling of the law. So actually, ang Ten Commandments, usara na siya, paghigugma. O ang gugma, mao'y katumanan sa sugo sa Ginoo.
Now, karon naatay kanang para additional para di ka ma-confuse di ka ma-confuse. Ma'am Ilsa, na another law added. Sa diha nakasala si Eva ug si Adan, dunay another nga gihatag sa Ginoo nga balaod. Unsa tong balaod? Gitawag og ceremonial law. Unsa tong ceremonial law? Nga ay karnero nga imong ihalad sa Ginoo. So another law nga gihatag sa Ginoo. Pero kadto nga law was only limited after the crucifixion of Jesus Christ. Kay kadto nga balaod ang pagpatay og karnero, paghalad og karnero as burnt offering symbolize to the death of Jesus Christ that will give the remission of our sin. Kay ang dugo sa literal nga karnero, sa kordero sa Dios, ang literal nga kordero sa Dios, dili siya makawagtang sa sala. Kinsa raman ang makawagtang sa sala na kordero sa Dios, mao ang dugo ni Kristo. Si Jesus Christ, mga igsoon. Okay? So, giunsa man ni James, para kang James, unsa man ni ang napulo kasugo. No? Ang napulo kasugo is the royal law. Balaod sa mga royal, no? Mga, dugong pugaw. Thus, love is not a replacement of the law. So, unsa daw? Ang dugma, dili puli sa balaod sa Dios. Dili siya puli. Love is the summary of the law. Summary rin, di ba? Ang 10 commandments sa 2 tablets of stones, kung imong isapaw mo na siya, love is the spirit behind the law. So the law explains what love looks like. So ang balaod daw, nag-explain siya kung unsay dagway sa Dios, sa balaod, sa gugma. Dirita sa description na. Description. Sa description. Description means the Bible records events exactly as they happen. It tells victories, failures, sins, repentance, and consequence. So mo nang description. Di-describe sa Ginoo kung unsay nahitabo nila ni Adan ug ni Eva ug ang ilang anak na si Cain ug si Abel, di ba? The Bible hides nothing. Ang Biblia walay gitaguan, no? Kabantay mo nga ang Biblia mga igsoon, na ako'y diary nga gihimo, no? So ang Bible hides nothing. Na ako'y Bible nga na ako'y diary nga gihimo, diary. Naghimo kong diary mga unom ka tuig sa Manila ko, na unom ka libro akong gihimo kay 365 pages man. So ang akong diary pag nakahimo kong sala, di na ako ibutang nito. Kung panayta nakapangurakot ko, oh. So dili na ako isulat dito nga naman. Kay tingaling mamatay ko niya, basahon to ditong diary, magina, uy, dautan man yung gihimo ni Jimmy. Dautan di ay. Pananayta na akay gihimo sa imuhang uyab nga dili maayo. Wala na ako gisulat. Pero ang Bible, gisulat tanan. Walay natago, di ba? Bias ang atong paghimo kay maghimo tag diary. Katong mga sekreto tato nga nakapangurakot ka, di man mo ibutang. Pero ang Bible, ngano nga nabutang man siya. Gisulti dito, the Bible hides nothing. So mo na inunda, mo na nga importante ang Bible kay kita tanan naatay sama nga mga nahitabo ang Biblia ang nahitabo mo sa Bible duha ra man ka espiritu. Espiritu sa Dios, espiritu ni Kristo or espiritu sa demonyo. Duha ra na. So mo nang nagbalik-balik ron sa tuwa. Mo na kung makasalata na prosesta sa demonyo usahay. Pero kung makahimo tag maayo, na proses buta sa espiritu ni Kristo, no? So mao na siya ang nahitabo mga igsoon. Okay? So dinhi. So ako lang gikuan ha. So mao ni siya ang Bible walay gi taguan. So, okay? So it describes reality.
Examples of prescription and description. Murder. Prescription, Exodus 20:13, you shall not murder. God forbids murder. So kabantay ka nga, mo na nga ang Bible, akong ikuan sa inyo ang mga igsoon. Halimbawa, kinino? Kung tanggalon ako ang kining Exodus 20, Ma'am Grace. Tanggalon ako ang Exodus 20 ha. Nadiri ang Exodus 20. Dere, tanggalon ako ng 1 page. Pag tanggalon ako ang 1 page, malibog na ta, makonfuse ta. Manang moingon ko sa inyo, kumuli mo sa inyong balay, magbasa mo Bible, ayaw basaha ang Bible kung wala ninyo nasabtan ang prescription sa Ginoo nga maong 10 commandments. Kay kung di mo mabasa, mag-confuse ka. Kay ang imo ang mahimo, mao ni, nag-ingon ang Ginoo, you shall not murder, ayaw pagpatay. But description, sa Genesis 4 verse 8, Cain murdered Abel. So di na ka dili mo ma-surprise ngano nga naay igsuon nga magpinatyanay because na-record na sa Bible daan. Na-record na. So question, did Cain's action cancel God's command? Gumikan ba kay si Cain nakapatay na kang Abel, wala na to, okay na to, kay okay raman. Kinahanglan naman gyud nga magpinatyanay ta. So okay na ba? Ang napulo kasugo, wala na ba? So ningon no, it proves man rebellion. So kita di ay mga rebelde na ta sa Ginoo. Man's rebellion na siya. Ingon ang Ginoo, do not commit adultery. So gi-prescribe sa Ginoo ang Exodus 20:14, you shall not commit adultery. Pila ragi asawa dapat asawahon. Pila ray bana dapat isa lang, no? Kung manguyab ka, pilay uyab. Boyfriend, isa lang, girlfriend. Pero describe. Unsay gi-describe? Kana di ang mga lalaki nga mangliili og babae, naa na dede sa Bible. Kay si David nakalili siya. Actually, murag lain man pamation yung nga ako pero I want to tell you nga labi na ako niya agi mo kog high school pastor kuan Chris sa high school. Hello, maayong buntag. Congrats. Agi kog high school kining mga batan-on bisag karon gani kanang ang nakakuan lang karon kay murag di na kay ka manglili kay kasagaran na naman mong gawas naman ang kanang magsayaw-sayaw nga kuana mga sexy na kay magsayaw-sayaw. So si David committed adultery with Bathsheba. Nakapaglili siya. So gi-describe. So ang question, did David change God's law? No. David violated it. Nakasala si David. Mga kaigsunan. Mao gihinungdan nga nakasala siya. So, number 3, kining polygamy. Kanang pagkadagag asawa. Sa Genesis 2:24, one man, one woman. Jesus repeated in Matthew 19. Pero ngano na may polygamy? Na. So, ang human nature, kung pasagdaan ra gyud ta mga igsoon, walay kuan, no? Unsay gi-describe diya sa Bible? Abraham took Hagar. Si Abraham nagsunod sa Ginoo. Pero sa dihang si Egyptian servant nga si Hagar na iyahang gikuha. Pero gisugo man pud siya ni Sarah, no? Gisugo man pud siya. So gi-describe. Nakasala ba si Abraham? Wala. Nakasala ba nga iyang gibuntisan iyang helper? Nakasala. Na naman, unsa bay sugo sa Ginoo? Do not commit adultery. So say, gamito na ba yung mga amo nga makabuntis og helper? Si Abraham ito, nakabuntis og helper. Ako pa kaha? Si Abraham gani nga gitawag sa Ginoo? So say, himuon po ng kapital, no? Himuon ng kapital. Ug mao na gisunod sa mga higala nato. Now, Jacob married Leah and Rachel. Nagsunod ba ang Ginoo kay Jacob? Si Jacob ba nagsunod ba sa Ginoo? Wala.
Nag-ingon ang Ginoo, do not commit adultery. Dapat isa rin asawa. So wala makasunod si Jacob. Nakasala ba si Jacob? Nakasala siya, no? Nya ang ilang culture, mao ni ilang culture. Ang ilang culture mao ni. No, sa ato okay. Ang sa pagkakaron, kung naay mga lalaki nga manguyab sa babae, usa lang ka text, piso lang ang gasto, magkasa na, usa lang kasa. Kasabot, magkasabot. Either mo atong kasagbutan or kasagingan. Or mo ato sa kasa. Wapay kasal, maglibi na. Pero sa unang panahon, ang babae, bago nimo mauyab, magtrabaho kang 7 ka tuig. No, magdaro ka dito, maggarden, magbuhi kang mga hayop. Si Jacob, 7 ka tuig. Iyahang gitrabahoan si Rachel. Pero ang problema, ang ilang kultura di ay, dito na sa Syria, nga kung ang manghod, ang magulang, kinahanglan una maminyo sa manghod. So, dapat ang magulang may una maminyo. Okay? Unya karon ang nahitabo kay si Leah, gihatag ni Jacob. Pagkabuntag sa kadlawon nga pagkabuntag, nanay nahitabo sa ilaha. Pag mata ni Jacob, dili man di ay si Rachel ang iyahang na kauban. So, nag-work na po siya another 7 years. So, pila na asawa? 14 katuig. Pila na asawa ni Jacob? So, duha na. So, nakasala siya, wala. Sumala sa 10 commandments, sala siya. Kanya, naapag yung sila'y culture nga pag dili ka mabuntis, ang imong helper, imong ihatag. So, pila na asawa ni Jacob tanan? Niabot nag-upat. Si Solomon, ngano na upat ng asawa ni Jacob? Gitawag to concubine, no? Ang iyang asawa nga si Leah, dunay helper nga si Bilha, o si Rachel, ang iyang helper nga si Silpa, iyang pabuntisan. So, sa 12 ka anak, 4 ka nanay. Mo na siya kultura na ha. So, kana sa nalipay bang Ginoo sa iyang himo? Wala, no? So, manang gubot. Si King Solomon, pilay asawa ni King Solomon. Solomon had hundreds of wives, no? Gidescribe siya mga igsoon. Ang ira tag musundog anig daghantag kwarta, ang uban noon bisag wa pay kwarta. Mga sawag daghan. So, gidescribe, pero ang prescription sa Ginoo, do not commit adultery mga igsoon. Si David had multiple wives. Pilay asawa ni David, 8 ka buok. No? Did God approve? No. So sayop na siya. Diha ta maglibog. Ngano mag-confuse ang mga tao. Kay imbis usaray ipaasawa sa Ginoo, mga bit pagdaghan, so wa pa gani ipalit og bugas, magkaguliyang. Mao nang uban mangurakot. Mangurakot. So pasintabi lang ha. Ako lang gisulti ninyo kana. So the Bible records the family tragedies that followed. Ngano naay daghan mga katalagman kay ang tao milikoy. Milikoy siya, no? So sa idolatry, diri sa idolatry mga igsoon. Okay. Prescription. Unsa gi-prescribe sa Ginoo? You shall have no other gods before me. So gi-prescribe sa Ginoo. Nana sa Exodus 20 verse 3. So, gi-describe diri mga higala ka igsoon, Israel repeatedly worship Baal, Asherah, and golden calves. So, mao ni siya ang ilang ginahimo mga igsoon. No? Gi-describe sa Ginoo nga ang mga Israelita, 40 lang, pastor, 40 ka adlaw, nga nisaka si Moses dito sa Mount Sinai, wala siya kabalik after usa ka bulan og napulo ka adlaw, naghimo sila og golden calf. Ang ilahang mga ariyos nga bulawan, ang ilahang mga kwintas nga bulawan, ang ilahang mga pulseras nga bulawan, o ang ilang mga dala nga bulawan, ilang gitapok o gitunaw, ginong baka. So that's idolatry, no? Did God approve? Gi-approval? Never, no? Wala. Prophets continually rebuke Israel.
So about Sabbath, okay, sa Exodus 20 verse 8, sa 10 Commandments, kana bang malimot sala dili? Sala di malimot. Kaya hindi nga pala remember the Sabbath. Ngano sala man ang malimot? Kung naa kay bangguran nga nahulman sa silingan, unya wa nimo mauli, sala siya. Sa unsang pagi, sa diyang nalimot ka, nakapangawat ka. Pero, dili ha, naay mga butang nga tingalig, nalimta nato nga natay utang, wa ta kabayad. So, limot na siya. Sala ba malimot? Sala gyapon siya di ay. Kung wa nato nabasa ang 10 Commandments, may okay ra. Kung malimot di ay, ano. Pero kita, limtanon kita, no? May mga panahon ako malimot ko. Pero naay gi-remind rin sa Ginoo nga atong hinumduman. Ang sama? Remember the Sabbath. Maano siya ang di-remind sa Ginoo. So, unsa may prescription rin? Description. Many Israelites broke the Sabbath. Some gathered manna, others carried burdens. So, gi-remind sa Ginoo ang mga Hudyo, mga Israelita nga mag-keep sila Sabbath. Ihalo nila ilang balaanon. Pero ang mga Israelita kay nangahoy man sila gihapon adlaw nga Sabat, no? Or nag-gather sila og mana nga supposedly pagka Biyernes sa hapon sa tibuok adlaw sa Biyernes duha ka salmon ang ilang kuhaon kay para ma-reserve nila pagka Sabat. Pag Lunes or Domingo, isa-isa lang ang ilang kuhaon. Meaning to say, igo ra nila lutuon. Kay kung Lunes or Domingo, duha katakos ang imuhang kuhaon, lutuon, mapanos siya, mapanos. Uluron siya. Pero pagka Biyernes, ang milagro, kay bisag duhay lang ikuha, dili uluron. So, mga to siya, nag-gather sila. Now, still others profane the Sabbath. Their disobedience never changed God's command. So, kung bagay gisupak sa mga Israelita, Pastor Cristobal, gisupak sa mga Israelita ang Sabat, dili na their disobedience never changed God's commands. Wala day usba ang Sabat. Daghang mga tao atong nadunggan nga ang Sabat giusab. Unsa naman ang Sabat di ay nga gisulti sa Ginoo nga ang tao magsimba sa Ginoo. Mao na siya reminder lang. Ato ta sa kuan sa next nga command, lying about pagkay gi-prescribe sa Ginoo mga igsoon, you shall not bear false witness. Exodus 20 verse 6. So ang gi-prescribe sa Ginoo nga atong himuon mga higaligson nga dili ta mamakak, no? Dili ta mamakak. Okay? So, gidescribe mga igsoon. Si Ananias, description. Si Ananias o si Sapphira na mag 10 million. So, okay. Nahalin man. So, wala nila gihatag. And Peter denied Jesus. Abraham lied about Sarah. So, about niya sa pagpamakak, no? So, kitang mga tao sa kalibutan, naatay gitawag nga tendency nga makapamakak. And the Bible records their failures without approving them. So wala sila gi-approve ha. Di-record lang sa Ginoo, pero wala nagpasabot nga okay ra nga mamakak. So dili siya okay, no, kung mamakak ta. So why does God describe human sin? Nga naman nga gi-describe sa Ginoo ang sala sa tao? Because Scripture is honest. Ang Scripture nagtug-an ra gyud sa tinuod, no? Honest siya. Romans 15 verse 4, whatever things were written before were written for our learning. So mo ni ang gisulti dire, description teaches lessons. No? Di-describe. So magtudlo siya og kanang leksyon sa tuah. So unsa may nahitabo ni Joseph? Si Joseph mga igsoon, usa ka Hudiyo. O niya, usa ka Israelita ni siya. Pag abot sa Egypt, o niya, naay usa ka gi-in-charge siya dito sa balay.
ni Mr. Potiphar, usa ka PNP chief. Unya, kay kining asawa ni Mr. Potiphar, mauray mahabilin permi sa balay, so niabot ang panahon nga naibog siya kang Joseph. So sa iyang tinguha, sa iyang lawas doon nga tinguha, gusto niya nga si Joseph mahimo ning uyab. Di ba? Kabantay mo sa kanang kanta nga napakasakit Kuya Edi nga kung naay duha ka klase nga ang tao ang magtiay magbulag. Ang usa sumakabilang buhay o ang ikaduha sumakabilang bahay. Sumakabilang bahay. Kasagarang madunggan nato nga ang mauyab sa usa ka babae ang iyang driver. Kaya mauyab niyang driver kay para di na siya magsweldo pag driver. Napakasakit Kuya Edi. Pero unsay gihimo ni Joseph, bisan ang babae gwapa ang babae, no? Bisag halos nga ang usually kung madunggan nato ang mga lalaki, kung ang murabag ka ng iring gani, kung ang tinapanan miduol na sa iring, tukbon yun sa iring. Ang tinapanan. Pero si Joseph, bisag ang babae ni duol siya, unsay gisulti ni Joseph? Joseph faith over flesh. Naasay kalisang, naasay unsay tao na kahadlok sa Ginoo. Kung ang tao na ay kahadlok sa Ginoo, maskin pag walay CCTV, no? Nga naman, unsay giingon ni Joseph? There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Sa mga tao nga way kahadlok sa Ginoo, dali ra mga bet. Dali ra mga bet. Pero ang tao nga dunay kahadlok sa Ginoo, wala pa 10 commandments nga gisulat ya literal. Pero unsay giingon ni Joseph? Unsaon nako paghimo nining dako nga sala, dako usa ka salaod, no? O sala batok sa Ginoo. Mga igsoon, giingon na ni Joseph. So, prescription teaches obedience. So, gi-prescribe sa Ginoo, nagtudlo ang prescription of obedience. Jesus perfectly united prescription and description. Sa dili masabtan nato mga igsoon, ang distinction sa prescription of description. Pero kang Kristo, iyan ang gi-perfect nga gi-unite niya. Gi-unite. Pero Jesus did not merely teach the law. He lived it. So, dili lang nga nagtudlo siya balaod, kundi iyang gikinabuhian. Na may panultiho nga, follow what I say, but do not follow what I do. Di ba? Kanong Simon says gani, isa buhatan na, pero ikaw wala ka ni buhat. May ingon ko, ayaw mo panigarilyo, pero ako nanigarilyo di ay. Ano na siya? Mo ingon ko nga, kuan, ayaw mo inom coke, pero mo inom di ko coke. Ano na siya? So, unsay gingon ni Jesus mga higala igsoon. Okay, sa John 14 verse 15. If you love me, keep my commandments. Kung tinuod ka nga nahigugma sa Dios, imo bang supakon ang sugo sa Dios? Unsa may tawag sa tao nga nisunod kang Kristo? Unsay tawag? Christian. Okay, naman po tayo faithful ni Sitan. So, ang tawag sa tao nga nagsunod ni Kristo, Christian. Pero kung musupak ni Kristo, Satan yan. Satan yan ha, kung musupak tayo. So, Hebrews 14:15, He was tempted in every way, yet without sin. Si Kristo gitintal siya, pero wa siya makasala. Pero kita, makasasala ta. Nga naman, kay bisag masuko ta, nakapatay na ta. Sumala ni Jesus, no? Bisan mo tanaw kag babae nga naibog kasi mong kasing-kasing, nakapanapaw na ka according to Jesus. Ngayon saon man kay ang TikTok, nindot man kay tanawang babae, magkimbot-kimbot man, nindot man, no? Matintal na, no? Sa mga lalaki. So Jesus became the perfect description of perfect obedience. So kinsang yun ang perfect example or perfect description? Si Jesus. So, gi-describe si Jesus. Muna nga need na to ang Bible. Karon panaytan. Mita,
Naaro man kita duha ka pilian, impierno ug langit. Kung asa man imong gusto mo ato, impierno, langit. Langit na naman. Kay igang gani dire o, way, kung pandaro na to. O, di ba igang dire, labi na sa impierno, igang kayo, mamatay ta dito. Di ta gusto mo ato dito. Pero unsaon na to pag adto kung wa ta nagbasag description nga si Jesus Christ gi-describe sa Bible, no? So mao ni siya mga kaigsunan. Love is the summary and fulfillment of the law. So unsa daw? Ang gugma mao daw ang kinatibukan, no? O summary sa og mo'y katumanan sa balaod. Galatians 5 verse 14 mga higalag igsoon. Mag-ingon diri. All the law is fulfilled in one word. The entire law is fulfilled in one word. You shall love your neighbor as yourself. Okay, pamatay niyo ngalan ha. So, pila ni ka word? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na, no? You shall love your neighbor as yourself. You shall love your neighbor as yours. Pila ka word? 7 ka buog. You shall love your neighbor as yourself. 7. Pero ngano na ingon siya nga one word lang. Ang gini word, ang one word dere is kining love. Ang Bible, ang summary day sa Bible mga igsoon, ang summary sa Bible is love. Whoever does not love does not know God because God is love. So mao ni ang summary sa Bible. So dili ta malibog, no? Unsa gingon sa Romans 13 verse 10? Love fulfills the law. How? Love does not murder. So sa unsa pamagi nga nakafulfill ang balaod? Ang Ginoo nag-ingon, love does not murder. No? So sa duha ka kumo nimo, dili nimo isumbag. Kay kung musumbag ka, nakasala na ka sa pagpatay. Love does not steal. Kinsa may unang nangawat nga tao sa human history? Si Eva ang unang nangawat. Kay iyang gikaon ang gidili sa Ginoo. So kung naanay tay kaonon nga gidili sa Ginoo o imong gikuha nga wa nimo bayre, nangawat ka. Nya unsa may bayad atong tree of knowledge of good and evil? Tag 1,000 ba per kilo? Ang usaba ka dili to apple ha. Ang usaba ka bunga tag 1 million ba? Dili. Ang bayad kamatayon. So maskin pa og nakay 10 million, di nimo mabayran kay ang bayad kamatayon. So kung nakaibalo ka nga mamatay ka, mukaon ka dili. So di ka mukaon. Pero si Eva natintal sa nisitan, no? Through the serpent. So ang resulta, mao na ni karon, mo anhin na ta diri sa hospital kay magpa-check up na. Natatay dagang bation nga sakit, no? Mao nang resulta diha nagsugod ang kahadlok, kalisang, kaguol, kasakit o kamatayon. Gipalayas na sila sa dito sa paraiso. Kini drawing ra niha ang tigre baya na naguol baya ang tigre pero no choice ang tigre mukaon nagtao. Kinahanglan na for survival, no? Love does not commit adultery. Love does not lie. Ang gugma dili mamakat. Kay kung atong itakilid bitaw ning atong dagway, liar ba siya basaho, no? Liar, no? Love honors parents, God's promise, no? Love worships only God. Love keeps holy what God made holy. So the 10 Commandments define genuine love. So sa daw, kini ding 10 Commandments, ang iyahang meaning ani is cross. Cross gyapon, no? Mao man ni siya no? Kini. Mao ni siya ang vertical relationship. Mao ni siya vertical. Mao ni siya ang horizontal relationship. Paghigugma sa imong isikataw. Okay? Mao na yang meaning. So without God's commandments,
everyone could define love according to personal options. So kung wala daw 18 commandments, ang tao magkanya-kanya ra o unsa man magbuot-buot ra kung unsay iyang gusto kanang opinion gani. Option lang na to. So prescription produces conviction. Description produces instructions. Prescription says, do not kill. Description, Cain killed Abel. Okay? Prescription says, do not commit adultery. So, description, David's committed adultery. Prescription says, honor your father and mother. Description says, Absalom rebelled against David. Prescription says, keep the Sabbath holy. So, ang description, ang prescription, remember the Sabbath day to keep it holy. So, unsa man ang adlaw si Jesus Christ nisulod sa simbahan para magsimba sa Almighty God. Unsa man adlaw? Ha? Dire, unsang adlaw? Saturday, dire. Sunday. So, kuha daw? Tanawon na to, unsay ingon sa Bible. Nag-ingon dire, Luke 14:16. And he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. Atong basahon daw sa Espanyol. Okay. Na Espanyol dire. Sagradas Escrituras 15:69. Nag-ingon dire, y vino a Nazareth donde había sido creado, why intro. Unsa nang word nga intro? Ni sulod. Okay. Conforme. Unsa nang conforme? Sumala. Conforme. So, costumbre. Unsa nang costumbre? Nabatasan. So, unsay nabatasan ni Jesus? Aksidente ba nga si Jesus disulod sa simbahan anang adlaw? Aksidente or nabatasan? El día del Sabado in la sinagoga way si Levanto Aliel. So, unsang adlaw si Jesus Christ nisulod sa sinagoga or simbahan, ingon nga inabatasan, adlaw nga Sabado. That's why, ang mga Hudiyo, mga Sabadista. So, ang Israel, sa tibuok kalibutan, okay, so, Don Ramon, happy morning, Don Ramon. Parende, mayang bundag. So, mo ni siya, ha? Unsang adlaw si Kristo nisulod sa simbahan, sumala sa Nazareth, nga diin siya nagtubo, adlaw nga Sabado, mga igsoon. So kung Christian ta, kinsa may sundo na to? Si Kristo. So unsa man adlaw si Kristo nisulod sa simbahan? Mga tana ko sa imo, Ma'am Friends, kuan kanang nakakita na ba kag tawo nga naglakaw nga ang iyang ulo nga walay ulo? Kita na kag tawo nga walay ulo nga naglakaw, wala no? Panangitan kung ang tawo walay ulo, buhi patay. Patay daw, patay. Alam siya. So ang ulo, si Kristo, unsang adlaw ni sulod sa sinagoga, Sabado. Nya kumuingon ta nga nagsunod ta ni Kristo nya dili data Sabado nga ni sulod. Lahi di nga adlaw, murag na separate ang ulo sa lawas, di ba? Kaya atong lawas mamang gitawag nga iglesia ni Kristo. So description says Israel profaned the Sabbath. Gidescribe dito nga ang mga Israelita ilang gidagmalan o ilang gisupak ang Sabbath. Prescription reveals God's ideal. Okay? Description reveals man's condition. Prescription shows righteousness. Description shows the need for grace. So, makita na to ha. Di-describe sa Ginoo nga kinahanglan nato ang grasya sa Dios. Kay nga naman, sir, unsay ngalan to nimo, sir? Ha? Seryo. Kay kita makasasala ta. So, kinahanglan nato ang grasya sa Ginoo. So, the law, the gospel, the law cannot save us. So, sayop na siya nga mayngon, okay, pagtuman mong sugo sa Ginoo para maluwas, walay maluwas nga nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kay the fact nga ang tao makasasala, ang atong pagka-carnal mind, dili sarang makasupak perfect, dili sarang makatuman sa sugo perfectly. So,
cannot save us. Ang balaod, dili makaluwas. Seryo. Ang balaod murag salamin. Pagtanaw sa ang sala nimo murag kanang hugaw sa imong naong. Ang sala pag atubang nimo sa salamin, nahibaw-an nimo nga naay hugaw imong naong, no? Karon ang pangutana, ang salamin, kung imong ibagnod ang imong naong dito sa salamin, matanggal imong hugaw dili. Dili. No, makasamot ra noon. Ang makatanggal ang trapo, sabon o tubig. Okay? So, ang balaod sama sa salamin, dili makatanggal sa hugaw. Igo ra mo tan-aw magsulti sa imuha. It points out sin, mga igsoon. Grace forgives. So, mao ang makatanggal ang grasya sa Ginoo. Love transforms. The Holy Spirit empowers obedience. Salvation is by grace through faith. So ang imo daing kahimtang serseryo o akong kahimtang, kita giluwas na ta sa Ginoo. Luwas na ta. Ang kaluwasan nato, grasya sa Dios, mga igsoon. Wala ta magsimba para maluwas. Wala ta naghatag og offering sa Ginoo para maluwas. Giluwas ta sa Ginoo sa iya nga grasya. Og nituman na ta sa sugo sa Ginoo kay iya na tang giluwas. So ang mga tao nga musupag sa Ginoo, giluwas na siya, pero kay nisupag man siya, siya ra mismo ang nagpili na dili maluwas, mga igsoon. So obedience is the fruit of genuine love. As Jesus said, if you love me, keep my commandments. So mo na giingon ni Jesus, no? Ma'am, sa tingalan nimo limot ko. Cora Gonzales. Ma'am Cora, no? Cora? Ma'am Cora. So mo ni si Ma'am Cor, no? So conclusion, ano yung sa conclusion na? Naroon ka mga tali. Naman si Ma'am Cor. So prescription, God's perfect will. So, ang prescription sa Ginoo, perfect, no? Ang will sa Ginoo, mga igsoon, Ma'am Cora. So, the Ten Commandments are God's eternal moral law. So, ang Ten Commandments prescription na moral law. Ang katong paghalad og karnero, ceremonial law to siya. Wala na nato to himua karon. So, description is human history. The Bible truthfully records both obedience and disobedience without endorsing sin. Wala gi-endorse nga, sige, pagpakasala lang mo, wala. So, never build doctrine merely from what Bible characters did. Build doctrine from what God commanded. So, unsay gisugo sa Ginoo mo'y atong sundon. Okay? So, the Bible is a mirror of humanity and a revelation of God's perfect character. So, mauni siya, seryo, no? Nga ang sugo sa Ginoo sama sa salamin, Ma'am Cora, dili makatanggal o dili musulti lang, dili makatanggal sa atong buling sa naong, o dili magsulti lang nga mauni ang atong naong na ay buling, no? Na ay buling. Love does not abolish the law. Ang gugma wala nagtanggal sa balaod sa Dios. Nangingon diri, Jesus fulfilled the law. Okay? So, I don't tend to keep the Ten Commandments. Tama ba na siya? Kaya gituman naman sa Ginoo ang balaod, di na lang kumutuman sa Ten Commandments. So, sayop siya mga igsoon na panghuna-una. No, love fulfills the law because true love naturally obeys God's commandments. Kung tinuod ka nga na ay gugma sa Ginoo, natural o dili lisod ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. The prescription reveals God's character. Description reveals man's character. So, gidescribe lang, no? Gidescribe lang mga igsoon. So, the cross reveals God's love. So, dili niyo makita na pinaagi sa cross na padayag ang gugma sa Dios. The Holy Spirit enables us to live. Okay, so the cross reveals God's love and the Holy Spirit enables us to live according to God's prescription. If you love me, keep my commandments. So diha napadayag mga igsoon, no? Nga kung nahigugma ta tinuod sa Ginoo, atong tumanon ang iyang mga sugo. Okay, so dili para maluwas ha.
Dito man nato ang sugo sa Ginoo kay kita diluwas sa Ginoo. Sa Philippians 2:5, let the mind of Christ be in you. No? O sa Philippians 1:21, to live is Christ, to die is gain. Kung mamatay ta, ginansya. Nga naman, kay si Kristo, maghatag ka nato promise of eternal life, salvation. Any question? May pagkatanong. Na ba kay, ikaw, Sir, Juan, seryo na ba kayo nalibgan or nasabtan? Ikaw ang kura. Karoon lang ka na abot mong kura. So kung wala na, mag-abot na. Balay kong Diyos, amahan na mga nakasalangin. Salamat amahan sa imong dakong gugma ka namo. Sa kinabuhi nga imong gihatag ug among ipahimuslan hangtod karon. Salamat amahan. Nabisan kami magkasasala, namatay si Kristo sa krus para pag tubo sa among mga sala nga kung kami maghinulsol, mangayog pasaylo na mo ang nakasala sa mga kami imong dawaton nga anak ka pinasaylo o adunay kasiguruhan nga mopuyon ay nang gingirayan nga imong gitaganan nga didto wala nay sakit, wala nay kagulanan, wala nay panag-away, wala nay gira o labaw sa tanan, wala nay mamatay. Apan salamat nga mintas buhi pa kami Ginoo. It is our greatest desire that the Holy Spirit will continually transform us, Lord, into the likeness of Jesus Christ for our fitness in heaven. Itugyan naman ng tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa man sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, God bless everyone. Oh, humana. Thank you everyone. God bless.